So, good day everyone. So, for today's video, ang i-discuss ko or ang pag-uusapan natin is about Revit design option. So, ang design options, makikita nyo dito sa lower part. So, itong icon na to. So, pag click natin yan, makikita nyo, magpa-pop up tong design options na tab. So, close ko muna yan. So, ang design options, ginagamit natin yan para makapag-provide tayo ng from the word itself, option. So, may option 1 and option 2 tayo. So, para mapakita natin sa either sa designer natin or sa client na pag may mga proposed layout tayo. So, mag-start na tayo. So, ang gagawin ko lang dito is maggagawa lang ako ng walls ng simpleng floor plan. So, makikita nyo dito, may perimeter walls tayo. So, ang gagawin ko, magle-layout pa ako ng ibang walls dito sa loob. So, interior walls natin. So, ito yung magiging main layout natin or tinatawag natin sa construction na FCD drawing or ito yung plan na as per plan natin na layout. So, yung gagawin natin sa design option, click natin to. Then, makikita nyo dito, ang nakiklik lang natin is new. So, pag click natin yan, may lalabas dito na set 1, option set 1. Then, sa baba nun may primary. So, ano yung primary? So, itong primary, ang mangyari dito, yung magiging design option natin, so, sample, ang gagawin natin ng design options dito is yung interior walls. So, yung mangyayari, magpo-provide ako ng ibang layout ng interior walls. So, itong primary is yung itong unang layout natin. Yung as per plan natin or as per FCD. So, magagawa pa ako dito ng isang option na new. So, may lalabas na option 2. So, i-close ko muna to. So, mapapansin nyo, dito nakiklik pa natin yung mga walls, no? Then, pag pumunta tayo sa option 1, mapapansin nyo, nag-light siya. So, hindi na natin siya nakiklik or nasiselect. So, ang gagawin ko dito is, uncheck ko tong active only. Then, since ang design option natin is, gagawa ako ng ibang layout ng interior walls, isa-select ko tong, nasiselect ko na since nag-uncheck ako. So, lahat to na select na. So, yung masiselect natin dito is yung for option 1. So, ang isa-select ko lang is yung interior walls since yun lang yung paggagamitan natin ng design option. So, i-click ko lang yan. Once na na-select natin, i-click natin to, add to set. So, mapapansin natin, ito lang yung kita. Then, yung perimeter walls is nag-light siya. So, hindi natin siya nasa-select. So, ito lang nasa-select. So, yun lang yung nasa loob ng option 1. So, balik natin sa main model. Pag sinelect natin, mapapansin nyo, ang nasa-select na lang is yung perimeter. So, yung sa loob, hindi na since nandun na siya sa option 1. Tapos, pag option 2, click natin yan. So, mapapansin nyo, nandito pa rin itong walls na to. So, ang gagawin natin, since option 2 na siya, magagawa na tayo ng bagong layout. So, di-delete ko to. Then, magpo-provide ako ng ibang layout ng walls.
So, ganito yung gagawin nating layout. So, once na okay na to, mangyayari niyan, ito na yung sa option 2. Hindi na natin kailangang mag-add set since dinilit na natin yung layout kanina. So, click natin to, main model. So, mapapansin nyo, bumalik siya sa unang layout natin. Then, option 1 or yung primary. So, masiselect lang natin yung interior walls na mapapasok sa design option natin na babaguhin. Then, option 2, yun, nabago na yung mismong interior walls natin. So, pag titingnan natin yan sa 3D, punta lang tayo sa main model. Sa 3D, then, lagyan natin fine and shaded. So, mapapansin nyo, ito yung layout natin na as per plan or FCD plan natin. Then, yung option 1, mapapansin nyo na nag-light yung perimeter walls. Then, nasiselect lang natin yung interior walls. So, ito yung mga mababago. Dun sa, depende na kung ano yung prepare natin na magiging layout. So, kung babaguhin nyo pati yung perimeter, masasama to sa i-select nyo. Pero sa ginawa ko is yung interior lang para mas simplify lang yung discussion natin. Then yung option 2, so mapapansin nyo, nagbago na yung mismong layout. So, babalik ako sa floor plan natin. So, ang mangyari dito, pag naggawa na tayo ng options na ganon, syempre, ipe-present natin, then, kung alin yung mapipili na or ng client natin or either nag-present tayo sa consultant, nagbigay tayo ng proposal, kung alin yung mapipili natin ng designer or consultant or ng client, yun yung magiging primary na natin. So, sample dito sa ating discussion, ang napili is yung option 2. So, ang mangyayari na niyan, balik tayo sa design options, then i-click natin tong option 2. Pagka-click natin yung option 2, make primary na natin siya. So, mapapansin nyo, may warning lang. So, ang yung warning na yun, regarding lang sa connection ng walls. So, click lang natin, mawala na yun. Then, close na. So, pagka-close natin, mapapansin nyo, yun na yung main model since ginawa na natin siyang primary. So, yun yung pagkakaiba. Pag option 2 na yung primary, siya na yung nasa main model. Pero hindi pa rin natin yan nakiklik yung interior since may design option pa tayo. So, sa 3D, ang main niya is yung bago na. Then, parang naging option na lang yung isa. So, ang mangyayari na nito, since ang gagamitin na natin is yung option 2, so balik tayo sa design options. Itong option 1, di-delete na natin yan. So, delete natin yan. So, lalabas, isa na lang. So, close natin. So, mapapansin nyo, ang nakiklik pa lang din natin is yung sa main model dito, main model, is yung exterior lang. So, since nang gagamitin na natin na pinakang plan is yung option 2, ang gagawin natin dito is click natin to, then itong option na to, yung set. So, dito, sa option set, select natin na accept primary. Ibig sabihin, yung kung alin yung may nakalagay na primary, yun na yung papasok mismo sa main model natin. So, accept lang natin to. Then, may warning dyan na mawawala yung set. Yes. So, wala na. So, ang ibig sabihin nun, in-apply na mismo sa main model yung option 2 na select natin. So, close na natin yan. So, mapapansin nyo, nasa-select na natin ulit lahat ng walls.
So, balik tayo sa floor plan. Yan. Lahat nasi-select na ulit. Since, in-apply na natin siya as primary or main model. So, mapapansin nyo, wala na ulit tayo nakiklik dito sa baba na main model or primary option 1 or option 2. Since, dito sa design option, inalis na natin and make as primary na. So, ganun lang yung sa design option. So, sana ito may natutunan kayo and magamit nyo to para sa work nyo as a BIM and magamit nyo rin sa trabaho nyo. So, hanggang dito na lang ang ating tutorial at maraming salamat po.